Chapter 4. Pagpasok ni Harleen sa dining area ay nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Nakaupo na rin ang dalawang anak niya at si Aling Melodia. Wala si Graham. Marahil ay tapos na itong kumain o baka binibigyan siya ng pagkakataon na makabanding ang mga anak nila. Yaya Harleen, come on, let's eat. Yaya sa kanya nang nakangiting si Glenn. Pilit na itinago niya ang pagkadisgusto sa pagtawag nito sa kanyang yaya. Masakit pala sa pandinig na tawagan siyang ganoon sa halip na mama. Hindi na lang niya iyon masyadong pinagtuunan ng pansin. Sinuklian niya ito ng napakatamis na ngiti, saka ito tinabihan. Sa tapat niya nakaupo si Heidi at si Aling Melodia. Nag-pray na ba kayo? Tanong niya kay Heidi nakatingin. Heidi rolled her eyes. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Yaya, kailangan ba talaga nakasabay natin siyang kumain? Tanong nito kay Aling Melodia. Siya ang tinutukoy nito. Oo naman. Pwede namang sumabay sa inyong kumain ng mga maid, sabi ng papa mo, hindi ba? Kaya nga ako ay dito rin kumakain. Sagot dito ni Aling Melodia. Sumimangot si Heidi. But you're different, Yaya. Hindi namin siya kilala at ayoko talaga sa kanya. Marusip na bata to. Tinutopak ka na naman. Kumain ka na lang muna bago ka sumimangot dyan. Baka magtampong grasya sa ginagawa mong iyan. Komento ni Aling Melodia. Nilagyan nito ng kanin ang mga plato ng kanyang mga anak. Tumayo si Heidi. Never mind, Yaya. Ayokong kumain dito. Just bring me some waffles in my room. Heidi, pwede bang pag-usapan natin to? Bakit ayaw mo ba sa akin? Mabait naman ako. Can you please give me a chance? Tanong niya nang hindi na siya nakatiis. Ayaw niyang magutom ang kanyang anak dahil lang sa naiirita itong makasabay siya sa pagkain. Kasalanan pa niya kapag nagka-ulcer ito. Mabubusog ba ito kung waffles lang ang kainin nito? Malamang ay hindi. Saglit na tahimik ito, waring nag-iisip ng malalim. Pero hindi pa rin ito umuupo ulit. Sinamantala niya ang pananahimik nito. Heidi, kahit ano ay gagawin ko, basta bigyan mo lang ako ng pagkakataong mapatunayan sa iyo na mabait din ako katulad ni Yaya Melodia. Really? You will do everything? Nakataas ang isang kilay nito. Tila hindi kumbinsido sa sinabi niya. Of course, yes. Everything. Sagot naman niya. Okay. Kakain na ako ngayon. Basta gawin mo lahat lagi ang ipapagawa ko sa iyo. Anito bago muling umupo. Nakahinga siya ng maluwag nang mapasunod niya ito. Ang akala niya ay pagpapatuloy nito ang pagmamatigas. Muntik na siyang sumuko. Kahit hindi ito muling nagsalita ay ayos lang sa kanya. Ang mahalaga ay pinagbigyan siya nito. Inasikaso niyang mabuti ang dalawang bata. Mataman lang nakatingin sa kanila si Aling Melodia na nawalan na ng gagawin dahil pumapil na siya. Glenn, anong mga paborito mo? Tanong niya sa anak. Ito na lang ang kinausap niya. Kapag si Heidi ang tinanong niya ay iisnabin lang siya nito. Para lang siyang kumakausap sa hangin. Marami po. Sagot nito sa pagitan ng pagnguya. Sa pagkain po, lahat kinakain ko. Sa animals po, ay lahat ay gusto ko rin basta hindi nangangagat. Napansin niyang iyon ang isang bagay na ipinagkaiba ng magkapatid. Gumagamit ng po at opo si Glenn. Samantalang si Heidi ay isang beses lang yata niya narinig na mangupo. Iyon ay noong si Graham ang kausap nito. Isa iyon sa mga dapat niyang gawing assignment sa mga darating na araw. Kailangang maturuan niya itong maging magalang at bawasan ang pagiging mataray. Sana lang ay makuha niya ang loob nito para makinig at sumunod ito sa kanya.
She kept her fingers crossed under the table. Wow! You loved animals? I also love animals. Mahilig ako sa mga pusa. Sagot niya sa sinabi ni Glenn. Bigla siyang na-thrill sa kaalamang makakasundo niya ito pagdating sa hilig niya sa mga hayop. Ate Heidi love cats. May alaga po siyang pusa. Nakakulong nga lang. Ako po, ibon na nagsasalita. Tumingin siya kay Heidi. Halata sa mukha nito na interesado ito sa pinag-uusapan nila ni Glenn. Hindi na muna niya inusisa ang tungkol sa binanggit ni Glenn na alaga naman nitong ibon na nagsasalita. May alaga kang pusa, Heidi? Anong klaseng pusa iyon? You will only laugh if you know. Matipid na sagot nito. I won't. I once had a Persian cat and a Siamese cat. Ganun din ba ang cat mo? Or ragamuffin? Ragdoll? Panghuhula niya. Sa wakas ay nagkaroon siya ng isang paksa na alam niyang kahit paano ay sasagutin ito. Mahal yun? You can afford those pets? Halatang nagulat na tanong nito. Hindi ko naman binili iyon. Regalo lang yun sa akin dati. Sagot niya rito. Nabara na naman siya nito. Hindi talaga ito nauubusan ng not so good comments. Oo nga naman, may point ito sa pagtatanong. Kasambahay siya at maliit lang ang magiging sweldo, pero nakakabili siya ng ganoong kamahal na alaga. Hindi ka panipaniwala. Natatakot lang ang batang yan. Napagtawanan siya dahil ang alaga niya ay pusakal. Singit ni Aling Melody. Pusakal? Ano yun? Kunot ang noong tanong niya. Si Glenn ang sumagot. Short for pusang kalye po, pusakal. I know you are going to laugh. Pinangunahan na siya ni Heidi. Halatang defensive ito. Hindi talaga siya tatawa. Napatangu-tangu lang siya bilang tugon. I will explain, okay? I adopt Missy because I don't want to see her roaming around in the streets. You're so good, Heidi. Mabait ka. Hindi mo pinabayaan ng tulad ni Missy na walang pamilya. Puri niya rito. Kasi kawawa naman si Missy. Iniwan siya ng mama niya. Paliwanag pa nito. Ganoon din ang ginawa sa amin ng mama namin. Nawalan siya ng kibo. Tinamaan siya sa sinabi nito. Lumabas na ang totoo. Nasagot na ang matagal nang naglalarong katanungan sa isip niya. Kung ano ang pinaliwanag ni Glenn sa mga bata at kung bakit siya nawala sa buhay ng mga ito. Sinabi pala nito ang totoo. Ipinagtapat na inabandona niya ang mga ito. Sana man lang ay sinabi nito na nang ibang bansa siya para magtrabaho o kaya ay namatay na siya. O hindi kaya ay dinukot ng masasamang loob. Kung isa sa mga iyon ang ginamit nitong dahilan, alam niyang hindi siya pamumuhian ng mga anak niya pagdating ng panahon na ipagtatapat na niya sa mga ito na siya ang kanilang ina. Ngayon ay wala ng pag-asa. That dream was already shattered into pieces. Iyon ang lesson na nakuha niya. To never expect anything. Nag-expect siya na magiging maayos din ang lahat sa pagitan nila ng mga anak niya. Nag-expect siya na kahit paano ay pagtatakpan siya ng kanyang asawa. Gustong tumulo ng mga luha niya pero pinigilan niya. She talked to herself. Ayaw niyang mag-breakdown sa harap ng pagkain at lalo na sa harap ng mga anak niya. Yaya Harleen, tapos na po kaming kumain. Bakit hindi na po kayo nagsalita uli? Untag ni Glenn sa pananahimik niya. Hindi na niya napansing na ubos na pala ng mga ito ang laman ng pinggan. Matagal pala siyang hindi nakakaibo dahil sa pag-iisip at sa patagong pag-emote. Don't mind her, Glenn. I know why she's silent. Pinagtatawanan niya ako. I'm sure Mama will do the same thing when she hears I'm taking care of
Stray cat. Komento ni Heidi bago dali-daling tumayo at umalis. Lalo siyang natulala. Hindi na niya ito hinabol. Her feet were glued to the floor, the same way her butt was glued to the chair. Huwag mong masyadong dibdibin ang batang iyon, sabi ni Aling Minordia. Hindi ko rin maintindihan dati kung bakit siya ganoon. Basta ang alam ko ay dinala na siya ni Sir sa, ano nga ba ang tawag dun? Yung tumitingin sa pag-iisip at emosyon ng mga tao? Psychologist ho? Panguhula niya sa nais nitong tukuyin. Oo, yun nga. Kasi iyang batang yan ay matinding mag-tantrums. Anito. Tantrums ho. Pagtatama niya. Oo nga. Yun nga ang ibig kong sabihin. Napakamot pa ito sa ulo. Ano ho ang sinabi ng psychologist? May problema ho ba kay Heidi? Nag-aalalang tanong niya. Ayun doon sa tumingin sa kanya ay nakaapekto raw kay Heidi ang kinalimutan niyang pamilya. Mabait naman si Sir kaya lang alam mo na ang ibig kong sabihin. Pero ang batang iyon ay napakatalino. Sa katunayan, advance siya sa 2 taon kaya mas matanda sa kanya ang mga kaeskwela niya. Tuloy-tuloy na paglalahad nito. Accelerated ho ba? Ang galing naman pala niya. Komento niya. Pampalubag loob sa kanya ang kaalamang nag-e-excel si Heidi sa paaralan. Oo, ganun na nga. Kaya hindi mo rin masisisi ang batang iyan kung bakit parang matanda kung magsalita. Pakiramdam yata niya ay matanda na rin siya kaya kung kausapin niya kami ay parang kaedad lang niya. Hindi rin yata nakabuti sa mas matanda ang mga kaklase niya. Tingin ko ay nagmamadali rin siya sa paglaki. Hindi na nga yan naglalaro man lang ng mga tipikal na laruan eh. Puro computer at cellphone ang pinagkakaabalahan. Laging nakikiuso. Puro kompetisyon ang gusto. Ganoon ho ba? Mahihirapan ho kaya ako makuha ang loob niya dahil doon? Gusto niyang marinig ang honest opinion nito. Siguro ay hindi naman. Mabait din naman kasi siya at lumalambot din. Kahit ganoon siya, bata pa rin siya. Pinipilit lang niyang kumbisihin ng mga tao na hindi na siya yung tipong batang mahilig dumipende. Pero ang totoo, sa tingin ko, may mga paraan na para makuha ang kiliti ng batang yan. Aling Milodia, salamat sa mga sinabi niyo sa akin ha. Ngayon ay alam ko na kung paano uunawain si Heidi. Hindi ko ho kasi alam ang sitwasyon niya. Maraming salamat ho talaga. Sensirong sabi niya. Walang anuman. What's going on here? Bakit kasimangot na naman si Heidi nung nakasalubong ko? Biglang sumulpot si Graham sa harap nila. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Katulad pa rin ito ng dati. Wala pa ring tunog ang footsteps nito. Napakabanayad ng lakad nito. Kaya hindi nila namalayan na naroon na pala ito. Wala po iyon, sir. Sagot ni Aling Milodia. Nabanggit lang po ang tungkol sa pusa niya. Nainis kaya umalis. Kasalanan ko, Graham. I mean, sir pala. Dapat ay hindi ko na na-bring up ang topic na iyon. Naalala tuloy niya ang sama ng loob niya sa nanay niya nang iwan sa kanila. Nawala sa loob niya ang nandoon pa pala si Glenn. Gusto niyang batukan ang sarili sa pagiging taklesan niya. Dapat pala ay naging aware din siya sa nararamdaman ni Glenn. Tiyak na may psychological impact din sa pagkatao nito ang kawalan ng ina. Glenn, baby, akyat ka muna sa room mo, okay? Don't forget to brush your teeth. Sabi ni Graham sa anak. Glenn immediately followed. Nahalata niyang lumungkot din ang ekspresyon ng mukha nito pagkabanggit niya sa ina nito. What are you talking about? Are you nuts? You're insensitive. Alam mo naman ang mga batang kaharap mo.
Palibhasa wala kang alam sa pagiging nanay. Sumbat ni Graham sa kanya nang makaalis si Glenn. Tila hindi nito alintana na naroon pa si Aling Melodia. Can we talk privately? Doon sa kahit sumbatan mo ko, ayos lang dahil walang ibang makakarinig. Awat niya sa iba pang sasabihin nito na maaaring marinig ng matanda. Bakit? Nahihiya ka kay Aling Melodia? Parte na siya ng pamilya na ito. Mas kilala niya ang mga bata kaysa sayo. Sa loob ng halos 6 na taon, siya ang matyagang nagalaga sa dalawa. Siya ang sumalo ng lahat ng mga bagay na dapat ay ikaw ang gumagawa bilang ina. Alam niyang mainit na ang ulo nito. Nabitiwan ni Aling Melodia ang hawak nitong plato na nililigpit nito. Sabay pa silang napalingon ni Graham dito. Sir? Siya po ang nanay ng mga bata? Gulat na tanong ng matanda. Sandali na napigil niya ang hininga. Hindi niya alam kung ikakaila iyon ni Graham o aaminin nito ang totoo. Hindi rin niya namalayan na kusa palang lumabas sa bibig ng lalaki ang katotohanan. Then came the moment she had been waiting for. Tumango si Graham. Silence filled the dining room. Si Aling Melodia ang bumasag niyon. Kaya naman pala ay pakiramdam ko na hindi ka basta-bastang yaya lang. Magaling ka kasing mag-English. Wika nito na sa kanya nakatingin. Bumaling ito kay Graham kapagkuan. Sir, maligaya akong nagbalik na sa rito. Magiging kumpleto na ang pamilya niyo. Alam naman ninyong napamahal na sa akin ng mga bata kaya wala akong ibang ipinagdarasal kundi ang makita uli silang magkaroon ng ina. Emosyonal na sabi nito. Hindi maitatago ang sinseridad nito sa ipinapahayag. Hindi ganoon ang sitwasyon, Aling Melodia. Bahagya nang lumambot ang boses ni Graham. Sana ho ay hindi ito makarating sa kahit kanino. Hindi ko lang ho inilihim sa inyo dahil kapamilya na rin namin kayo. Opo sir, walang makakaalam at hindi po ako makikialam sa kung ano man ang problema niyong mag-asawa. Pasensya na po pala sa nabasag ko dahil sa pagkabigla. Sinimulan na nitong damputin ang pira-pirasong parte ng nabasag na plato. Ayos lang ho yun. Sa kwarto muna ho kami mag-uusap ng asawa ko. Maiwan muna namin kayo riyan. Paalam nito. Ipinagdiinan talaga nito ang salitang asawa. Nakatayo lang si Harleen habang nakamata kay Graham. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin o sabihin. Kahit yata anong sabihin at gawin niya ay may nakahanda itong pang-usig. Ang akala yata nito ay nasa loob ito ng courtroom at siya ang kalaban ng kliyente nito. Naging mainit ang ulo ko. Huwag na lang muna nating pag-usapan ang nangyari kanina. Marami pa namang araw para i-discuss iyon. Siguro nga ay maliit na bagay lang iyon. Nag-overreact lang ako. For now, matulog na tayo. Wala na ang bagis sa aura nito. Alam niyang bilang abogado ay may natitira pa itong kahit katiting na fair judgment. Magtatabi ba tayo sa pagtulog? Mahinang tanong niya rito. Hindi. Diyan ka sa sahig. Maglatag ka. At mag-shower ka muna. Itinuro nito sa kanya ang pinto ng banyo na nasa loob din mismo ng silid. Wala akong isusuot. Hindi ko pa naililipat dito ang mga gamit ko. Naninibago siya. Casual lang ang usapan nila. Iyon ang break na hinahanap niya. Wala munang sigawan, sumbatan, o sarkasmo. Natural na usapan lang ng dalawang estranghero. Kaya lang ay wala man lang paligoy-ligoy na sinabi nito sa lapag siya matulog. She was somewhat disappointed. You can check my closet and wear my oversized shirts and jogging pants. Pwede rin na suotin mo muna ang mga damit ng girlfriends ko riyan sa mas maliit na closet sa kaliwa. Itinuro nito sa kanya ang tinutukoy nitong lalagyan ng damit. Girlfriend? Gulat na tanong niya.
Baka kasi nagkamali uli siya ng dinig. Hindi niya alam kung bakit simula nang makaharap uli niya ito ay nagsimistula na siyang bingi na walang ibang alam gawin kundi ang ulitin ang mga binibitawan nitong salita. Yes, girlfriend. Ayoko munang mag-elaborate ngayon. Anyway, you'll meet her soon. Now, get ready for bed. Humiga na ito sa kama at nagtalukbong. Halatang ipinaparamdam nito sa kanya na ayaw na siyang kausapin nito. Nakagat niya ang ibabang labi niya nang masigurong hindi na ito nakatingin sa kanya. So, may nobya na pala ito. Ang dami namang heartaches na dinanas niya ng araw na iyon. Paano pa kaya sa susunod na mga araw? Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya nagtungo sa closet na sinasabi nito. Una niyang binuksan ang mas maliit na closet. Hindi nga ito nagbibiro nang sabihin nitong nandoon ang mga damit ng girlfriend nito dahil puno iyon ng mga damit pambabae. She closed the closet as if she saw a horrible thing inside. Laking pasasalamat niya na wala siyang nakitang pambabaeng undies. Baka may skandalo siya kapag bumulaga ang mga iyon sa harap niya. It only meant one thing, na nasa intimate level na ang relasyon ng asawa niya at ng babae nito. Yes, mistress. Iyon ang proper term sa kung sino mang babaeng iyon. Dahil technically, kasal pa sila ni Graham. Pero alam din niya na mayroon ng intimacy ang dalawa. Kung wala, bakit may mga damit doon ang babae? Alangan naman na naglalaro lang ng Scrabble o chess ang dalawa kapag naroon ang babae sa silid niya. Hindi siya ipinanganak kahapon para magtanga-tangahan sa ganoong aspeto. Hindi maaaring walang sex life ang asawa niya for 6 long years. Hindi ito santo. Gwapo ito at tiyak na maraming babae ang nag-aalok ng sarili rito. Pinalis niya yon sa isip. Ayaw niyang masaktan. Nagmumukha siyang masukista. Sunod na binuksan niya ang katabing closet. Mga damit panlalaki ang naroon. Maayos ang pagkakasalansan ng mga iyon. Kumuha siya ng isang jogging pants at t-shirt. Kumuha na rin siya ng extra towel. Dark ang mga damit na kinuha niya para hindi masyadong aninag na wala siyang mga panloob. Agad na naligo siya. Malagkit na rin ang pakiramdam niya. Dala siguro ng bayahin niya. Idagdag pa roon ang mga alikabok sa bodega. After taking a bath, she felt a bit more relaxed and renewed. Gumaan ang pakiramdam niya. Mas guminhawa pa ang pakiramdam niya nang sumayad sa balat niya ang damit ni Graham. Pakiramdam niya ay parang nakadikit na rin ang katawan ng asawa niya sa kanya. Nakangiti pa siya habang naglalatag ng comforter sa lapag na hihigaan niya. Wala siyang pakialam kahit hindi siya nito hinayaang matulog sa napakalambot na king size bed. Tiningnan niya si Graham. Mukhang tulog na ito. Humiga na rin siya at pumikit.